Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Junre Pasadoble from Isabel Leyte, Volter Aninyon from Bohol, Santos Pacaldo from Quezon, Felipe Aguasan, Baras Rizal. Ito naman kasi mga shoutout mga kaibigan, ay dito ako na-enjoy po kasi pag may magpa-shoutout ay talagang may nanonood pa rin sa iyo kaibigan. Sa akin naman mga kaibigan, okay lang naman sa akin basta mayroong may nanonood sa atin, patuloy pa rin tayo mag-vlog po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napakasimple lang. Advantage ba sa laban ang isang puting manok? Yun ang tanong mga kaibigan. Advantage ba? Ibig sabihin mga kaibigan, nakakalamang ba ang puting manok sa laban? Ako po mga kaibigan ay dati pa marami akong puting manok po. Yung mga puting Bisaya lang, yung tinatawag lang bangkas po. Bangkas kasi yan sa amin mga kaibigan pag ang manok kasi mga kaibigan, lalo na sa area nyo, hindi talaga makikita ng puting manok. Para din niyang hini mga kaibigan Pero pag ang na-spar niya, makilaban niya palagi yung puting manok, ay hindi na advantage isang puting manok yun kaibigan. Palagi na nakikita yan parang hindi na magulat yung isang manok. Pero pag ang isang manok diretso na sa laban niya, puti ang nakita niya, tapos hindi siya nakikita dyan sa area nila, wala talaga siya makita puti, ay advantage yun. Kasi ang iba kasi dyan mga kaibigan, talagang hindi po itudo yung palo kasi akala nila babae o akala nila kung anong klaseng manok to kasi puti Patang manibago po ang kislap ng puti mga kaibigan, iba po. Parang iba dyan mga kaibigan, parang tumatakbo pa siguro. Pero pag sinanay mo yung manok mo sa puting manok din, bago mo ilaban, talagang hindi po, talagang walang advantage po yun. Katulad din yan mga kaibigan sa yung binabaing manok. Yung binabaing manok, ang daming bisis ko na nakita yan mga kaibigan, talagang bigiri talaga yung manok. Lalo na pag ang manok mo, hindi talaga nakikita ng isang binabay, pero pag yung binabay na yun ay palagi niyang i-spar, araw-araw halos, makahig, talagang wala ng advantage yun mga kaibigan kasi so umpisa lang yan. Nanibago lang yung manok mo sa kulay kasi babae, kala niya chicks to, hindi girian ako, paluin, isang palo lang. Kaya kung kayo mga kaibigan aware kayo sa mga ganyan, aware kayo para ma-aware kayo sa mga ganyang pangyayari po. Pagdating nyo sa sabungan, talagang dito sa lugar nyo, talagang sanayin mo yung manok mo sa puti, sa binabae, sa gold, tanang mga colors mga kaibigan kasi pagdating doon, hindi ka na makapili. Pag nakita mo medyo lamang ka, hindi ka makalaban kung puti o binabae kasi hindi mo sinanay yung manok mo. Nako, napakalaking advantage yun sa kalaban po kasi pag ang manok mga kaibigan, hindi talaga sila nasanay sa kulay. Kahit itong puti lang po, parang kumikislap kasi yan mga kaibigan, parang manibago ang mata nila ba. Lalo na pag may ilaw, mailawan yung puti, parang mga kaibigan, salaw po sa mata. Sa Bisaya pa, ang tawag ng Tagalog ngayon, medyo parang sa tingin nila parang anong klaseng manok to. Pero pag sinanay mo yan mga kaibigan, parang baliwala lang din yun kasi sanay na sila Especially mga kaibigan, itong mga puti na puting-puti talaga. Nako, kaya sa akin mga kaibigan, kahit sanayin mo na lang sa puti, huwag na lang binabae kasi ngayon sa sabungan wala naman masyadong binabae kasi ang iba nga dyan, hindi na yan isali sa derby. Yung mga hini, big time derby, hindi isali. Full slasher mga kaibigan, hindi isali yung hini doon. Pero sa mga lokal lang dito mga kaibigan, depende na lang yun sa sabungan kung pahintulutan ba nila yung hini. Pero ang mga puti mga kaibigan, kahit sa mga derby talagang nandun Kaya kahit sa mga ulutan po, ang daming puti. Kaya sanayin natin yung manok natin para maiwasan natin yung ganung mga pangyayari po. Kasi ang manok mo mga kaibigan, hindi mo sinanay sa puti, nako, parang gumigiri pa nga yun kasi alam na, baka babae din to Kaya sa atin mga kaibigan, alam naman natin yan na pag ang manok mo, ang kontra ay binabae, talagang manibago po. At saka baka sa umpisa pa lang mga kaibigan, isang palo ka lang, wala na. Kaya ngayon, napakahirap kitain ng pira po. Ako, hindi basta-basta kasi dito lang sa amin mga kaibigan, ang kilo ng isda po, kahit buhol ito, pinalibutan ng karagatan, pero
Ako, grabe ang kilo isa, halos umaabot ng 300 po. Eh, sabi na ang karne, lalo na. Grabe ang lugar dito, kaibigan. Pamasahe nga, ang mahal. Punta ka ng Tagbilaran, kung magpakyaw ka ng ano, yung mga tawag dito, yung tok-tok. Ako, pinakamura na yung 500 mga kaibigan. Buwinas ka lang, makikita kang may umano dyan sa yung 500. Kadalasan mga kaibigan, dito Tagbilaran, ilang ano na yan, kilometro. Siguro mga 20 kilometers lang yan mga kaibigan. Talaga, sa kalibo na yun, kaibigan. Kaya napakahirap po dito. Kaya okay lang yung mga pagkain sa manok kasi pareho lang naman yun. Sa buok, kaibigan, pareho lang. Kaya sa atin mga kaibigan ay para maiwasan natin yung ganong pangyayari. Kasi sinasabi ko palagi mga kaibigan, kahit sa maliit na bagay po tungkol sa pagmamanok, ay pakialaman natin yun mga kaibigan. Huwag kayong mabahala doon sa mga kaibigan, yung ginagaya mo dito. Ganun talaga yun kasi kung saan tayo hiyang o kung saan tayo komportable yung mga manok natin, ganun naman talaga yun mga kaibigan. Gaya-gaya lang talaga itong pagmamanok po. Kung si big time ganito, gayahin natin, walang problema yun. Kasi may demokrasya naman tayo mga kaibigan. Kaya sa atin po, kung ano yung mga magandang gawin natin na nakakabuti sa ating pagmamanok po, ay sundin natin yun mga kaibigan. Kahit sabihan pa kaya, ginaya, gaya-gaya kayo dito, nako, huwag po. Kasi maganda yung gayahin natin yung nakakabuti sa ating pagmamanok mga kaibigan. Kasi alam nyo na, yun ang susi sa ating sa ating dedication sa ating pagmamanok mga kaibigan. Kaya sa atin, huwag nyo isipin yung nanggaya kayo. Ang isipin natin na manalo tayo. Do everything to win except cheat. Diba mga kaibigan? Yun ang pinakamagandang sihin sa bilang isang magmamanok mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan. Dito lang tayo. Good morning sa ating lahat po.